Bigyan mo ko ng 30 minutos kato niyo, aayusin ko yan. No? Mm. Kung sino man yung taong nasa likod niyan, papapanagot, hindi lulubugan ng araw yan kato niyo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog. Nandito na naman tayo ngayong umaga. Eto, pag-uusapan natin to. Meron pong isang gustong sumikat na naman to eh. Ano ba to? Sikat na ba to o kaya ito kaya siguro nagkakaganito ito kasi palaos na ito. Hindi pa sumisikat laos na. Itong isang artista ito eh. Oo, isang artista na bayot. Bayot ba to? Tawag dito, bayot? Ano ba tawag sa inyo dun sa binabae? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba yung may pilantik ng mga kamay, mga ganyan. Anong tawag sa inyo? Sa dialect ninyo mga kaibigan at mga kababayan mga kapatid. Paki-comment nyo naman po sa baba. Ito kasi mga kababayan, itong isang panatiko sa isang TV station ba to? Matatawag ba nating TV station nito eh? Hindi naman naka-renew yung kanilang prangkisa dahil sa nagkaroon po ng issue at pinatanggal yung kanilang prangkisa. Eto, ganito na lang. Tawagin na lang natin mga kababayan na isang mainstream. Ayan, mainstream media. Mainstream media naman talaga tawag dito. Oo, medyo nga lang ito. Medyo ito ay pinapagpahinga. Pinapagpahinga po ito eh. Oo. At ang dahilan kung bakit natanggalan sila ng prangkisa ay walang iba kundi hindi naman siya ang naging dahilan pero ang naging dahilan naman talaga hindi naman si Congressman Marcoleta pa noon eh. Hindi naman siya eh. Ang talagang naging dahilan yung kanilang mga paglabag, yun ang naging dahilan. Oo, yung kanilang mga ginawang mga hindi sila sumunod sa batas. Yun yung naging dahilan kung bakit sila natanggalan ng prangkisa. Yun ang totoo. Oo, etong isang artista na bakit may ganun na audio? Medyo nakat lang tayo doon kasi nagkaroon tayo ng technical problem, mga kababayan. Oo, itong isang artista na hindi pa sumisikat pero laos na ay merong sinasabi. Ito. Pakinggan ninyo Marcoleta, sabi niya. Mas galit pa sa ABS-CBN kaysa magnanakaw. Sabi ni si Ogie Diaz. Yung may pilantik ng mga kamay na hindi mo maintindihan kung ano ang kasarian nito mga kababayan. Oo. Basahin ko lang yung kabuuan ng kanyang sinabi. Ito yung nakuha natin sa isang social media post. At ito ang kanyang sinasabi. Senator Marcoleta, dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, sabi niya, kahit wala namang ninakaw na pera sa kaban ng bayan, dapat mas galit na galit ka sa mga diskaya. Pahayag ng talent manager na si Ogie Diaz. Yes. Ayan mga kababayan yan yung sinabi ni talent manager pala ito mga kababayan. Hindi ko alam kung paano naging manager ito ng isang talent. Mukha namang wala namang talent itong taong ito. Paano kaya naging talent manager ito? Oo, itong mga pinagsasabi niya parang hindi po talent ito eh. Oo. Wala daw naman ninakaw. Ang sabi niya, wala daw ninakaw na pera na sa kaban ng, ano ba yun? Wala naman anyang ninakaw na pera sa kaban ng bayan ang ABS-CBN.
Bakit sinasabi niya ng ganito, itong mamang ito, mga kababayan? Hindi naman galit si Senator Marcoleta sa ABS-CBN eh. Hindi siya nagagalit diyan, kaya lang niya nababanggit nitong mga nakaraan sa kanyang mga pagsasalita dahil sa nauugnay kasi ito sa isang broadcaster na babae na hindi tumitigil sa kanyang pangungutya, sa kanyang pang-iinsulto, pambabatikos kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Hindi na natin sasabihin ang pangalan, pero si Karen Davila po yun, mga kababayan. Opo. Ito, mga kababayan, gusto ko lang ipapanood po sa inyo kung totoo itong sinasabi nitong taong ito na si Ogie Diaz na wala daw. Parang pinalalabas nila na natanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN dahil wala siyang nilabag na tuntunin o kaya batas. Ganun nga ba ang nangyari, mga kababayan? Panoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito at malalaman ninyo ang katotohanan tungkol dyan sa bagay na yan, tungkol sa ABS-CBN. At para malaman natin kung totoo nga ba itong pinagsasabi ng taong ito, ng talent manager na ito, dapat ito manager lang, walang talent ito Oo. Eto, panoorin natin Papapanagot. Hindi lulubugan ng araw yung Katolika. Talakayin natin bago tayo maghiwalay dito ngayong araw na to. Yung speech nyo nung isang araw sa Kongreso, tungkol po ito sa merger ng TV5 at ABS-CBN. Yes. Well, of course, may mga nambabasa inyo dyan. Si Ogie Diaz nga na dating taga ABS-CBN, na sabi, mag-move on ka na, Congressman. Ano po, una, talaga bang ipinanganak kayo para harangin ng kaligayahan ng ABS-CBN? Paano ba, Congressman, bakit ba ayaw niyong tantanan itong issue na to? Kasi ang palagi kong iniisip, yung pagpapatupad sa ating mga batas. Kung ang isang tao o mga organisasyon pang negosyo, lalo na yung malalaki, sila mismo ang magsasalaula sa batas natin, hindi naman tama. Hindi lang dahil sa ako'y abogado, kahit siguro hindi abogado, ay mag-a-agree sa akin na ang mga batas ay nilatag, ang mga batas ay nilagay dyan para sa pambansang kagalingan. Ang unang dapat na rumispeto dyan, gumalang, yung mga malalaking mga tao na ginagalang sa lipunan. Sapagkat alam naman natin, may mga abogado rin sila. Kapag kayo na itaasan na talagang binabalahura mo na, hindi po pwedeng magsawa ng kibuka doon. Tungkulin namin, lalong-lalo na nangyari na pinasadahan namin yung kanilang prangkisa. Paano mo ba itutuloy ang prangkisa, Antonio, kung nakikita mo naman yung sari-saring nilabag naman nila na batas at regulasyon ng ating bansa. At pagkatapos sasabihin nila, wala naman kaming nilabag. Kung may nilabag kami, di sana dinimanda na kami. Wala naman kaming mga notices na bayaran ito at gawin ito at saka yung hindi dapat gawin. Paano mangyayari yan? Itong mga hensya nga natin na dapat sana itumutok dyan, silang humabol sa kanila, nagsawa ng kibo. Kaya nga parte nung sinasabi mong speech na yun, sinisisi ko yung NTC sapagkat kinausap ko na siya, yung kanilang commissioner. Hindi mo ba ako titingnan at papasadahan yung katakot-takot na mga violations? At alam mo naman sa batas natin, ang binabanggit ko, yung Public Service Act, nandoon mismo nakasulat 200 pesos per violation per day. Kasabi-sabi niya sa akin, insignificant naman po kasi yung value ng kanilang pag... Kinuwenta mo ba? Sabi ko, o hindi ka marunong magkwenta. Pinakita ko sa yung kwenta, 1.6 trillion nga yung kwenta ko yan. Ganun na lang ba? Kung ganun. Nagpatunayan na naglabag,
wala nang kikibo sa inyo. Mm-mm. Hindi nyo ba hahabulin? BIR. Hindi mo ba hahabulin? Securities and Exchange Commission, wala ka bang gagawin? Reviewin mo man lang. Tapos, puntahan mo yung Philippine Stock Exchange kung anong nalabag sa ating securities code doon sa mga PDRs. Ang gusto ko man lang, papanagutin. Ngayon, halimbawa, nanagot na, naayos na, at siguro may bonus pa na humingi ng tawad sa mamamayan na magsimula po kami on a clean slate para naman po kami makapagpanibagong buhay. Di sige, ayos na tayo ba? Magandang simula ang ibig ko sabihin. Hindi. Wala pang closure sa mga nilabag. Patapos, pasasakayin mo na naman at gagawa na naman ng content na akala mo. Pagkatapos sasabihin naman ng isang artista nila na mag-move on na daw. Alam mo, hindi ako nagagalit sa mga, nahawa ako sa mga kababayan natin gano'n na ang iniisip nila ay yung pansarili ng kapakanan. Hindi nila iniisip na yung taong nagpipilit na ilaban yung pagsunod sa batas na dapat sana'y tulungan nila, samahan nila. Sila pa yung hindi ko maintindihan kung meron silang sapat na isip para punamain yung inilalaban ko. Kaya ako nahawa sa kanila. Hindi kayo nagagalit, ha? Hindi ako magagalit sa kanila. Nahawa ako sa kanila. Magpapatawag po ba kayo ng panibagong hearing dito to stop the merger or whatever you call it? Parang mula doon sa privilege speech na yun, meron ng mga kasama ko na 3 resolution yata na titignan yung issue sa likod ng mga pinababanggit ko. Tama naman siguro na pasadahan uli kung yung merger ay tama. Sapagat una sa akin may mali na doon. Sapagat bilang franchise holder, meron silang pananagutan na kapag ka ikaw ay makikipag-merge sa isang entity, ipagpaalam mo sa Kongreso. Kasi meron kang franchise holder. Masasakripisyo kasi, lalong-lalo na, yung laki ng kanilang biniling outstanding stock. Hindi maliit yun, 35% halos. Masasakripisyo yung rights and privileges na karaniwang naibibigay mo kapag ka ganun karami yung binili mo. Kapag ka naisalin mo yung rights and privileges sa isang entity, ipagpaalam mo. Sa madaling sabi po, Congressman, sa inyong pagtanaw, hindi lang ABS-CBN may problema dito. May ang problema na yung TV5. Pagkatapos, maaaring masangkot pa dyan yung nature ng kanilang pinangbili. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, yung MediaQuest. Yung MediaQuest ang may-ari. Ito yung parent company ng TV5. Ang pinanggagalingan ng pinangbili nila, hindi lang TV5, kung hindi yung National Broadcasting Company noon. Na binili nila 1998 yata yun. Nanggagaling sa tinatawag na pension fund Kung pension fund lang yan, ito'y dedicated para sa mga empleyado mo na paalis na, retirado na. Bakit billion-billion? At bakit ini-invest mo sa pagbili ng mass media? So masasangkot ngayon. Saan galing ba yan? Kapag ka ikaw ba'y nagtalaga ka lang ng pondo para sa mga retirees mo, billion-billion ba? At kailangan bumili ka pa ng napalalakihin mo ba yan? Ilan ba yung nagre-retire? At gaano bang binibigay mo pa? Binibigyan mo ba sila ng 100 million bawat isang retiree? Kasi kung hindi 100 million ang kanilang retirement benefit, bakit billion-billion ng pera at nakakabili sila ng 30% sa Business World, 10% sa Inquirer, Philippine Star, and so on and so forth. Nabili nila yung TV5. Nabili nila yung may-ari dati ng Signal. Pension fund ang pinag-uusapan. Siguro isang bagay na lang po doon. Nakikita niyo po ba na may parang creeping invasion ang ABS-CBN sa TV5? In other words, nakikita niyo po ba na ito'y umpisa pa lamang ng pagkilos ng ABS? Baka eventually ay ibenta na ng TV5 yung sarili niya sa ABS-CBN at sila na magmay-ari ng prangkisa and everything?
Merong posibilidad na gano'n kasi kung titingnan mo yung umpisa ng TV5 hanggang ngayon, hindi naman sila ganong kumikita eh. Opo. Kaya nagkaroon ng deal dyan, lalo na yung pag-distribute ng content. Kasi dito naman magaling talaga yung ABS-CBN, yung content nila talaga pinapalakpakan talaga ng mamamayan. At yun naman ay aminin natin. Hindi ganun yung TV5. Kaya napilitan siya o maring nainganyo siya makipagsanib. Opo. Lamang nagkamali sapagkat hindi nga sila humingi ng permiso. Ngayon, balik tayo sa tanong mo. Ito yung magiging problema. Ang isang network na hindi nabigyan ng prangkisa, sasakay ka sa anumang paraan. Dapat hindi ganun. Sapagkat hindi mo na nga nakuha yung gusto mo eh. Hindi ka na nga pinayagan. So, ba't ka gagawa ng paraan para yung dati mong ginagawa na hindi ka pinayagan, ay magagawa mo pa rin ng may pagpapalusot. Ito yung mabigat dito eh. Ito yung gusto nating tingnan. Huwag sanang ganon. Magpaka-responsable ka naman. Malaki kang kumpanya eh. Dati kang malaking kumpanya. Hindi ka na ba... Hindi ba naisip na kailangan magbagong buhay ka naman? Tiningala ka eh. Sa maraming pagkakataon at mahabang panahon, tiningala ka naman eh. Malalaki kayong tao eh. Inaasahan lang sa'yo ng tao. Gumalang ka naman sa batas. Wala namang issue kundi yung hindi mo paggalang sa batas. Balikan mo yung pagkakamali mo. Bayaran mo yung dapat mong bayaran. At pag pinatawad ka, di mag-umpisa ka uli. Yun lang, issue, sarado tayo. Ayun, dami nating natutunan kay Dante Marcoleta. No? Congressman, maraming salamat po sa inyo at gusto ko pong sabihin sa inyo na habang kayo'y nagkakaedad para kayong alak na lalo kayong sumasarap. Salamat ka, Tonyeng. Salamat naman at nadalaw mo ako sa aking lugar. Opo. Yun, mga kababayan ha, nakapanood po natin. That was 3 years ago. Okay? 3 taon na po nakakaraan ng video na yan, mga kababayan. At 3 taon na rin po nakakaraan na itong si OJ Diaz na ito, siya ang hindi nakakapag-move on. Yun ang totoo. Kasi bakit hanggang ngayon, tinitira pa rin si Senator Rodante Marcoleta. Yung interview na yan ni Katunying, mga kababayan, ay congressman pa noon. Si Congressman Marcoleta, hindi pa po siya senador. Mantakin mo hanggang ngayon po, hindi nila matanggap yung naging hatol sa kanila ng batas na sila ay tanggalan ng prangkisa. Wala daw silang nilabag na batas. Napakalinaw po yung sinabi ni Senator Marcoleta. Magkano? Halos 1.6 trilyon. Mas malaki pa sa flood control, mga kababayan. Ang hindi nila naayos at hindi nila naibigay na obligasyon nila sa gobyerno. Mga kababayan, pagkatapos sasabihin mo, ikaw may pilantik ang kamay na wala naman daw ninakaw na pera sa kaban ng bayan ang ABS-CBN. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin yan. Nagtataka nga ako kung bakit ka naging talent manager eh. Manager siguro pwede ka, pero yung may talent, hindi ako naniniwalang may talent ka. Kasi kung may talent ka, hindi sana ganito ang pinagsasabi mo at pag-aralan mo. Pag-aralan mo. Yung pangyayari. Hindi yung nagbubulag-bulagan ka. Napakalinaw naman. At hayag naman yung paglabag na ginawa ng ABS-CBN na ipinagtatanggol mo palibasa. Yan ay himpilan nyo. Para bagang sinisisi mo pa yung nagpapatupad ng batas. At ang ipinaglalaban ay ang katarungan. May mga ganun-ganun pa tayo, mga kababayan. Pero mga kababayan, napanood nyo po yung video. Hindi ko na po kailangan paliwanagan pa. Sana mapanood ito nitong talent manager na ito na
may pilantik ang mga kamay. At eto to masasabi ko. Katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, magbagong buhay ka. Oo, yun ang pinakadabis na gawin mo, Mr. Ogie Diaz. Hindi ko naman pwedeng sabihin Mrs. Ogie Diaz o kaya Miss Ogie Diaz. Hindi naman pwedeng ganon. Ano kaya itatawag natin? Mr. and Mrs. Ogie Diaz na lang para halo kasi yun eh. Halo yun. So mga kababayan, yun lang ang aming maibabahagi po sa inyo ngayong araw na ito at sana po ay naibigan po ninyo kahit na magulo yung ating content. Hindi po namin nakakalimutan po na bumati po sa inyo. Saan man po kayo naroroon, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.